sabi lang natin ng salita o ng mga salita. Thank you. Kaya, ganoon din ang ating dapat gawin sa ating mga magulang. Hindi sapat ang mga salitang salamat kung hindi dapat ito ay ating nakikita ng konkreto sa gawa. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagkulang, nagkasala sa Diyos, sa mga pagkakataon na tayo nagkasala sa ating kapwa, lalatigin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang, sa mga pagkakataon na tayo rin ay nagkasala sa ating sarili, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang habag at lubos na kapatawaran. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Kayo mga tagasunod ko,
ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung makiba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang buhol na hindi maitago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin niyo ang inyong mga ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, salamat, nakapagsimpahan. Tawa-tawa kayo ngayon. Di ba? Eh bakit? Yung aking sermon ng nakaraang linggo, tandaan nyo, ha? Marami nang patay sa libingan. Pero, nakapagsimba pa kayo. Ngayon, baka marami na yun ang nasa meron siguro sa St. Peter, kasamahan. Iniipasa mo. Pero, kayo, nakapagsimba pa. Marami siguro rin ang nasa tahanan, may sakit. Pero kayo, nakapagsimba pa. Diba? Kaya ang mahalaga na sa araw-araw, yung aking lagi binabanggit, sana sa araw-araw, lagi natin pinipili ang Diyos. Amen? Diba sabi, if you put God first in your life, you will never be lost. Ang Diyos, hindi niya kayo ipahuhuli. Diba? Kaya kinakailangan pahalagahan natin ng Diyos. Lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Kung ano ang meron tayo ngayon, yan din ay galing sa Diyos. At kung ano tayo magiging sa hinaharap, yan din ay sa tulong at awa ng Diyos. At sa kahuli-hulihan ng ating buhay, tayong lahat ay babalik sa Diyos. Kaya mahalaga na lagi natin pinapahalagahan ang Diyos. Congratulations sa inyong lahat na mga completers at kagraduate ngayong araw na ito. Palakpakan niyo yung mga magulang. Yan. Diba? Kung ano kayo ngayon at kung ano kayo magiging sa hinaharap, yan ay dahil sa inyong mga magulang. Ako, dahil ayaw ko naging pari, dahil sa aking mga magulang. At kayo, kung ano man kayo magiging sa hinaharap, yan ay dahil din sa inyong mga magulang. Diba? Pahalagahan ninyo ang inyong mga magulang. Mahalin, igala, sundin. Diba? Bakit stay?
Maraming mga bata na nag-post, "You are the best mother in the world." Ikaw ang pinakamabuting nanay. Diba? Kung ano naman yung sinasabi doon sa parangal sa nanay, o kaya pagpalis day, parangal sa tatay. Pero, parangal yun. Pagdating sa bahay, ano? Hindi mautusan. Pagdating sa bahay, nagdadago. Pagdating sa bahay, sinasagot ang magulang. Pagdating sa bahay, inukupitan ang magulang. Hindi ba? Pero, parangal. No? Mahal ko kayo nanay. Mahal ko kayo tatay. Diba? Pero ba't ganun ang ating sinusukli sa ating mga magulang? Sa 10 utos ng Diyos, sa 10 commandments, nakalagay doon, igalang ang ama at ang ina. Honor thy father and thy mother. Kaya nga minsan, sikat ka na, sikat. May honor ka with highest honor. Marami kang awards. Pero, ano ang iyong award sa iyong mga magulang? Baka feeling ka F. Ang iyong relasyon sa iyong magulang, ang iyong relasyon sa Diyos, baka feeling ka. Pagaya ng aso na yan. Ayun na bang aso yan? Sa amin yata yan. Anyway, di ba? Nung linggo, meron akong binanggit isang bahagi ng aking sermon ganito. Totoo, baka kayo naging sikat. Engineer, doktor, teacher, wala pa. Pero tandaan natin mga kapatid, mga mag-aaral. Sikat ka sa lupa. You are famous on earth. But heaven does not know your name. Malungkot yun. Dito meron kang with highest honor ka. Meron kang best in mathematics, best in mga paman. Pero, heaven does not know your name. Malungkot yun. Kaya tayo, no? Mga bata, mga magulang, mga guro, huwag tayo masasawa na gumawa ng mabuti. Dahil doon, makikilala ang ating pangalan sa langit. Sabi ko nga, ito yung isang sermon illustration natin ginagalit. How do you recognize the goodness of God? Paano mo raw makikilala ang kabutihan ng Diyos? Ano ang sagot? Of course, by the goodness of His creation. Makikilala mo ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan ginagawa ng Kanyang mga nilikha. Tayo nilikha ng Diyos at makikilala sa atin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawang kabutihan. Diba? Kaya nga iba pagka, ano bang anak yan? Ang anak ni Puwan yan na, kaya pala kaya nang ugali yan. Di ba ganun din? How do you recognize a good parent? Of course, by the goodness of their children. Makikilala mo ang isang mabuting magulang sa pamamagitan din ng kabutihan ginagawa ng kanyang mga anak o ng kanilang mga anak. Di ba? Kung tayo ay nag-aaral na ng elementary, di ba mayroong popular nursery rhyme na ganito ang sinasabi? Nursery rhyme. Sabi ng kantay nito, when I was young, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? And that's what she said to me. Que sera, whatever will be. The future not ours to see.
ni San Agustin. Sabi niya, trust the past to the mercy of God. O, kayo yun. Yung mga taong nakalipas sa PTN, ipagkatiwala na ngayon daw lahat sa Diyos. Sa pangalan niya sinabi, the present to His love. Ang kasalukuyan sa pag-ibig ng Diyos. Alalahan natin yun. Ang kasalukuyan sa pag-ibig ng Diyos. At yung hinaharap, the future. Ano sabi ng kanta? The future that ours to see. Que será, será. At ano sabi ng Agustin? The future to His providence. Ipagkatiwala natin ang hinaharap sa providensya ng Diyos, sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, may awa ang Diyos. Tandaan natin, may providensya ang Diyos. Kaya huwag tayo makakalimot magdasal. Huwag tayo makakalimot humingi ng tulong sa Diyos. May Diyos. May Diyos. Tandaan natin yan. At huwag tayong lalapit sa Diyos kapag kailangan lamang natin ang Diyos. Huwag. Kinakailangan natin laging makaalaala sa Diyos. Ito yung aking laging binabanggit pagkawin ng Misa. Sinasabi ko lagi na paggising mo pa lang sa umaga, sana ang iniisip mo na agad ay langit. Langit, pwede. Ba't gano'n? Para yung gagawin mo sa araw-araw sa mga hapon, puro mabuti. Kung meron na makagawa ka na ng masama, siguro ito ang lang. Pero karamihan ng gagawin sa araw-araw ay mabuti. Dahil ang iniisip mo ay langit. Pangalawa, kayo mga bata, di ba? Tinuturuan kayo gumawa ng mabuti. Di ba? Tayo nga. Sinasabihin tayo ito ang tama, ito ang mabuti. Pero, tandaan natin, meron din tayong responsibility na turuan din ang iba na gumawa ng mabuti. Kung ikaw ay mabuti, kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, sana ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa mabuti. At kung ikaw naman ay gumagawa ng masama, sana putulin ito at simulan gumawa ng mabuti. So yan ang ating hilingin sa Diyos. Gawa, bigyan tayo ng lakas courage, na labanan ng evil, gawin ng good, labanan ng immoral, gumawa ng mga moral na bagay sa buhay. Dahil tandaan natin, sa bawat kabutihan na ginagawa natin sa lupa, aakyat ang anghel sa langit, i-report ang iyong ginawang mabuti sa lupa. Kung 10 beses ka gumawa ng mabuti sa lupa, manhid manao, akyat baba ang mga anghel mo sa langit at sasabihin sa langit, siya ay gumawa ng mabuti sa lupa. Kaya huwag tayong magsasawa kung gumawa ng mabuti sa lupa. Pero tandaan natin mga kapatid, kung ikaw ay malayo sa Diyos, ibig sabihin, malapit ka sa kasalanan. Diba? Kung malayo ka sa Diyos, malapit ka sa kasalanan. Malapit ka sa Diyos, malayo ka sa kasalanan. So yan ang ating dapat gawin sa buhay. Lumapit tayo sa Diyos nang mapalakas sa ating din ang mga biyaya na galing sa Diyos. So, sa misa nito, pinakamahal ng mga kaibigan, ng kapatid sa pananampalataya, hilingin natin na pagkaloob sa inyo ng Diyos ang inyong pinakailangan, ganun din ang inyong mga magulang, malayo sila sa mga sakit at karamdaman na sa sunod, patuloy kayo may taguyod sa inyong pag-aaral at ultimately in the end ay makamtan ninyo
dirimpin. Sa bawat panalangin ang ating sasagot, Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Ulitin natin. Panginoon, tingin mo ang Para sa aming simbahan, Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging instrumento sila ng paglalagay ng kaluluwa ng Diyos sila. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga guro at mga kawani ng Occidental Mindoro Stage College, naway pagkalugad sila ng Diyos ng mga biyaya na kanilang kinakailangan upang patuloy nilang kailangan ang pagbubuo sa mga kabataan. Nalangin tayo sa Panginoon, hindi mo ang iyong mga anak. Para sa mga magulang, naway pagkalugad sila ng kalusugan, ng isip at katawan upang maakay nila ang kanilang mga anak sa kabutihan at makamtan nila ang kanilang mga lipiin at pangarap sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon, hindi mo ang iyong mga anak. Para sa mga magsasantos, naway sa bagay ng Espiritu Santo ay makapamuhay sila bilang mabubuting mga anak ng Diyos at nais makatara nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa sandali ito, ang inyong mga magulang at ang lahat ng matutulong at nagmamahal sa inyo para may paguyod ang inyong pag-aaral. Isa din natin ang mga guro sa limparan sa Pedro Mindiola at ang lahat ng mga nangangasiwa dito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Magsipol ang lahat para sa dalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.